Deputy Prosecutor Rudy Fariñas inamin na hindi siya pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona dahil masama raw ang pagkakagawa sa reklamo. At si Senador Miriam Defensor Santiago kinontra naman ang pagpapatawag sa mga opisyal ng bangko sa impeachment trial. Ina Zara, ikwento mo. Mistulang debate ang paghaharap kanina ni Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas at Presiding Chairman Juan Ponce Enrile habang tinatalakay ang Article 3 ng impeachment complaint laban kay CJ Corona. Pero dahil paligoy-ligoy ang sagot ni Fariñas, umeeksena na si Senator Jinggoy Estrada. Pero si Enrile mukhang bitin pa. Kayo ba pumirma sa Niliwanag ko lang ang proseso natin. Opo. Pinag-uusapan natin proseso para maunawaan ng taong bayan. Maya-maya pa. Kumbaga sa pelikula, take two po. Kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako bumasa eh. Sobra-sobra naman po yung pumirma na. 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng kunti. Hindi na lang ho ako pumirma. Nang makaharap ng media, biglang kambyo naman si Fariñas. The best evidence, katulad nga ng sinabi ko doon, na malakas yan at naniniwala akong malakas. Kung hindi, ba't ako nandito? Hindi naman ako complainant. Kahit absent si Senadora Miriam Defensor Santiago, dininig pa rin ang kanyang motion para huwag nang ipasugpi na ang mga bank account ni Chief Justice Corona. Labag daw kasi ito sa Bank Secrecy Law. Bukas ng tanghali, didesisyonan sa isang caucus ang motion ni Santiago. Ina Zara, News 5. Itinanggi ng empleyado ng Bureau of Customs na sa kanya ang mamahaling Porsche na binatikos ni Pinoy kahapon at naging laman ng mga balita. Sabi ni Paulino Elevado sa kaibigan niya na nagba-buy and sell ang mga sasakyan nitong naturang Porsche. Nagkataon lang daw na tinetest drive niya ito kasama ang posibleng buyer nang mangyari ang pamamaril sa S-Lex. Sa record ng LTO, nakumpirma na hindi nga kay Elevado ang sasakyan kung hindi sa isang nagngangalang Reynovich Reyes. Kahapon, sinubo ng Pangulo ang mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Paano raw kasi nagkaroon ng Porsche ang isa sa mga empleyado ng ahensya na regular lang ang sweldo. Payag ng ilang Muslim religious leaders na hukayin ang bangkay ng tatlong most wanted ng FBI sa Sulu. Pero may kondisyon, kailangan makuha muna ng militar ang basbas ng pamilya ng mga napatay. Errol Kabatbat, ikwento mo. Ayon sa Quran, ang banal na libro ng Islam, paglapastangan sa isang namayapa na galawin at hukayin ang kanyang labi. Pwede lang daw itong gawin kung alikabok na ang mga buto ng namatay. Pero may mga pambihirang pagkakataon na pinapayagan ang bagay na ito. Tulad na lang ng sitwasyon ngayon ng militar, kung saan kailangan nilang patunayan na patay na ang tatlo sa pinakamatitinik nilang kalaban, sina Abu Sayyaf leader Gumbahali Jumdail alias Dr. Abu, Jemaah Islamiyah leader Zulkifli bin Hir alias Marwan at ang Singaporean na si Muhammad Ali bin alias Mawiyah. Dapat may basbas ito ng mga religious leaders ng mga Muslim na tinatawag na imam at ng pamilya ng namatay. Na kung yung mga pamilya hindi gusto, yun po ang hindi pwede. Ayon naman sa imam ng Western Mindanao Command, minsan na raw nilang itong ginawa noon nang hukayin ang mga labi ng isang napatay na Abu Sayyaf. Dapat din daw mailibing agad ang hinukay na labi. I-delete natin ng matagal pa, so yung mga nabubuhay ang mananagot sa kasalanan niya. Sabi pa ni Ako, mahalaga sa isang namatay na Muslim na siya'y mapaliguan, mabalot sa puting tela at madasalan bago ilibing. Sakaling mga napatay na high-value target ng militar sa Sulu nung nakarang linggo, hindi ito ang unang pagkakataon. Pero ang tanong, alam nga ba ng militar kung saan nakalibing ang mga ito? Errol Kabatbat, News 5, Zamboanga City. Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Malaki po ang epekto ng social media sa nariling lindol sa Negros. Dahil sa mga status sa Facebook at sa mga tweets, mabilis kumalat ang balita tungkol sa tsunami alert. Yun nga lang, nagpanik at nagsipagtakbuhan ng mga tao nang marinig ito. Mabilis din naman kumalat ang balitang kanselado na ang tsunami alert na yan. Dahil ang tsunami na umabot sa Pampang, umabot lang daw hanggang bukong-bukong ng mga tao doon. Pansin pa nga ng mga netizen na magsimula ang lindol, agad nilang naisip ang pag-tweet kesa po sumilong. Susunod, trip nyo ba ang forest-themed na Valentine's Day? O di kaya spaceship-inspired? Haha! Ang iba't ibang gimmick para sa mga magde-date. Alamin.
Isang manok sa Colombia nakapagpalabas ng higanteng itlog. Pasok kaya ito sa Guinness. At kilalanin po natin ang Pinay na kadouble ni Rachel Weisz sa pelikulang Born Legacy. Abangan yan sa pagbabalik ng aksyon, journalismo,